what's in my hospital bag. So, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga dadalhin ko. Ready na ang hospital bag ko, receiving blanket. Kasi naalala ko, nung huling panganak ko kay Lexi sa ospital, bibihisan siya. So, naghahanap yung ospital ng ganito. Swaddle. Parang laging nakaganyan yung mga anak. Okay, sa ibang ospital, hindi inaalaw na magdala talaga ng baby bottles. Kasi syempre, gusto nila na mag-breastfeed yung mga nanay. Kaya lang, I remember with Lexi, hindi agad lumabas yung gatas ko. Kung mahirap ang pagbubuntis, mga moms, especially for first-timers there, kung nahirapan kayo sa pagbubuntis nyo ngayon, ihanda nyo na po ang mga sarili ninyo para sa pagpapadede. Mas mahirap siya. Yan, nagdala tayo ng makeup kit na very, very light lang. Parang ganito lang din naman yung look na gusto ko ma-achieve after mga anak. Yung parang, pagka nag-smile ka, ganyan. Di ba yung parang, paghawak mo na yung baby mo, ganyan, hawak mo yung baby mong ganito, nandyan siya sa gilid mo, di ba? Kunwari ito yung baby. Ganyan. Tapos parang, after namin magpunta sa Baby Mobi store, dumaan na rin kami dito sa may SM North EDSA. Pero di na kami nag-park. As in, nag-hazard na lang kami para makuha itong mga salamin na pinagawa namin sa Ideal Vision. So, yan. Ito yung isa sa mga pinagawa ko kasi nga sa sobrang dami ng kailangan kong basahin, palabo ang aking mata. This brand is Anna Sui. So, ayan siya. Ang ganda niya, oh. Hindi tayo mukhang tita dito, mga B. Pakita ko sa inyo yung iba pang mga kinuha kong design. Actually, dalawa lang naman yun. And then, si Mike, malabo na din ang mata. Hindi naman super, pero nagpagawa na rin siya kasi nahihirapan na siyang mag-drive sa gabi. And then, si Sab meron din. Ito yung isa, guys. Ang namili nito, si Mike. Sabi niya, bagay daw sa akin to. Ayan. I like the pink one better, pero cute nga din to. Nice. Gutom ba yan? Ang hirap. Hindi masyadong matamis. Masarap. Ha? Love. May mga sugar. I'm fixing baby dragon's things that we'll bring to the hospital. Why? Look, it's all blue because baby dragon is a baby boy. Yay! Okay, how about me? Okay. Mga nanggugulo habang nag-aayos. So ito, ako busy sa pag-aayos ng damit ng kapatid nyo. Siya, tingnan mo. Busy siya sa isusuot niya bukas. Ganda to, di ba? Sige lang, push mo. Nakapolo ka din pag sa ospital. Tayo ngayon ay mag-aayos ng gamit na dadali natin sa ospital. Buti pa si Mike ready na siya with his clothes. Ito, yan, yung kanyang bag. O diba, sana all ready na. So, 36 weeks na ako sa Sabado, pero hanggang ngayon hindi pa ready yung mga damit ko. Kaya ito, mag-ready na tayo. Kasi, ang bili ni Do kanina after ng check-up, ihanda na yung mga damit dahil baka bigla akong manganak. So, ito na yung ating paglalagyan. Let's do this. Hindi, yan yung malaki. Yan yung paglalagyan natin. Hey guys! Welcome back to the vlog! For today's video, long overdue. Dahil, bakit nga ba long overdue? Kasi dapat itong vlog na to, before ko pa siya gagawin. Pero ngayon lang kasi ako nagka-oras at ngayon ko lang din siya nakumpleto. So, before, nung ako ay nagbuntis kay Lexi, nagawa ko na to. Pero this time, this is an updated version and mas konti na this time. Hopefully, konti na to. Parang feeling ko for other mommies, marami pa rin to. Pero yun nga, feeling ko mas trimmed down version na ito ng what's in my hospital bag. So, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga dadalhin ko. Ready na ang hospital bag ko. Dapat naman talaga ready na siya kasi sis today, Saturday,
Anong date ngayon? June 1! June 1, 36 weeks na po ako. So, dapat talagang ready na siya. Mabilis na chika lang. Alam nyo ba before, kay Lexi, ang aga ko nag-nesting. Parang around 6 months pa lang ako. Ready na yung hospital bag ko. But this time, medyo mas late na ng kaunti na i-ready yung mga gamit. Kundi pa actually sinabi ng aking OB last check-up namin na, Mommy, anytime pwede ka na manganak after 36 or 37 weeks. So, dapat yung gamit nasa likod na lagi ng kotse ninyo. Every time lalabas kami. Kasi nga, nag-work pa rin po ako up to now. Pero wag kayo masyadong kabahan, guys. Pinayagan naman ako ng aking OB na mag-work kasi since bibig lang naman ang gumagana. So, I'm just so lucky and grateful na ito yung ating trabaho kahit na 36 weeks na tayo. Or ayun nga, kahit 36... I'm just so lucky and grateful na kahit 36 weeks na ako, nakakapag-work pa rin ako. Kasi yung iba, 'di ba, parang 8 months pa lang or 7 months pa lang tumitigil na sa pagtatrabaho. Buti na lang, I'm not gonna say hindi mahirap yung work ko kasi it takes a lot of reading at hindi rin naman madali yung pag-a-adlib sa radyo. Pero dahil sanay na rin naman ako na yun ang ginagawa ko for the past years of my life because this is my first job and this is still my job up to now. Kaya medyo sanay na. And dun sa dalawang pregnancies ko, kay Lexi at kay Sab, even hanggang 9 months talaga. Nag-work pa ako. Kay Sab, ang nagdala sa akin sa ospital ay ang ambulance ng ABS-CBN. Tapos kay Lexi, around 9 months na rin ako noon, nagmo-mall kami, tas sakto parang pumutok yata yung panubigan ko, kaya dumiretso kami sa emergency room ng ospital ko saan ako makanganak before. Pero ito na, ang dami ko masyadong chika. But this time with Baby Dragon, yes, I'm still working. Ang dami ko masyadong ginagawa. Super aga ng show, mas mahaba yung oras ng work ko ngayon. Kaya ngayon ko lang na ready yung mga kailangan ni Baby Dragon sa ospital. So, papakita ko yan sa inyo at sana makatulong itong vlog na ito, especially for first-time moms. Bilisan natin tong vlog na to kasi maglalakad pa ako sa UP ngayon kasama yung mga bata dahil nga Saturday at weekend. At mas kailangan natin maglakad-lakad ngayon dahil mga moms, malapit na tayong mga anak para mas madali umire, ilakad natin to. But anyway, eto na yung mga gamit. As you can see, yun yung aking maleta. Binili namin yan specifically for Baby Dragon at ngayon lang talaga namin siya magagamit. But in the future naman, magagamit namin yan for upcoming travels. So yan siya. Papakita ko sa inyo isa-isa kung ano ang must-have sa ospital. Let's do this! Simulan natin sa mga gamit ni Baby Dragon. So, syempre, naka-plastic yung mga gamit niya at gamit ko. By the way, the plastic I'm using is from Baby Moby. So, specific talaga siya para sa mga things ni baby or things ni mommy na dadalhin sa ospital. Even after giving birth, magagamit pa to. Especially if super organized mom kayo at ayaw nyo ng kalat-kalat sa bags ninyo. So yan. We have the going home clothes. Ayan. So meron din siyang, nasulat ko nga lang sa likod. Usually dapat dito yun sa harap. Nagkamali ako. So may going home clothes set si baby. Dahil syempre yung mga cute na onesie, yun ang ipang uuwi niya. Tapos meron ding day 1 complete set. Ano yung mga nasa complete set? So meron dyang sando, may pants, may mittens, may socks, at may receiving blanket. Kasi naalala ko, nung huling panganak ko kay Lexi sa ospital, after manganak, pagpunta sa room namin, di ko pa kasama si baby, lilinisan si baby, tapos syempre, bibihisan siya. So, naghahanap yung ospital ng ganito. So, day 1, 2, and 3. At nagdala pa ako ng extra. Dahil hindi ko sure kung normal or CS tayo. But syempre, we're praying na normal ito. Both of my 2 girls, normal. Kaya, nagdala lang ako ng extra. Alam nyo yun, just in case. Kasi di natin masabi kung ilang araw kami sa ospital. So, this is day 1, and then may day 2, day 3, tas meron pa tayong mga ibang pang extra. And then we also have swaddle. Yan, swaddle. Ayan, nagdala rin tayo ng swaddle. Ito yung pambalot kay baby. Kasi 'di ba sa loob ng tiyan natin, parang laging nakaganyan yung mga anak natin. So paglabas nila, gusto nila yung parang binabalot-balot pa rin sila. And then meron din tayo ditong lampin. 3 piraso lang yung dinala ko. Sabi ko sa inyo, mas trimmed down na ito. Kasi yung before talaga ang dami. Panoorin nyo nandito sa vlog ko, super dami kong dinala. So, 3 lampin, extra lang just in case kailanganin namin. Pagkatapos, nagdala na rin ako ng baby bottles. Ayan, 4 na piraso to, pang newborn talaga siya. Okay, sa ibang ospital hindi inaalaw
na magdala talaga ng baby bottles. Kasi syempre, gusto nila na mag-breastfeed yung mga nanay. Kaya lang, I remember with Lexi, hindi agad lumabas yung gatas ko. Iyak nang iyak si Lexi, kaya nahirapan kami mag-alaga nung nasa ospital pa lang. Tapos nung nandun kami, saka pa lang kami bumili ng bote tsaka ng milk. So, ayoko na mangyari ulit yun kaya nagdala na ako ng ganito just in case nung kagaya kay Lexi na hindi maging enough kay baby boy yung aking dede. Tapos ito yung kanyang milk. Ayan, ganyan lang siya kakonti kasi syempre nag-expect tayo na may lalabas sa ating gatas. So good luck, pagdasal nyo ako dyan. Dahil kung mahirap ang pagbubuntis mga moms, especially for first timers there, kung nahirapan kayo sa pagbubuntis nyo ngayon, ihanda nyo na po ang mga sarili ninyo para sa pagpapadede. Mas mahirap siya. With my 2 daughters, kay Sabs, since 15 years old na siya, and 15 years ago, konti pa lang yung advocate ng breastfeeding. Hindi naman sa hindi ini-encourage, pero parang hindi masyadong big thing before ang breastfeeding. So, 1 month lang ako nakapagpa-breastfeed kay Sab. Wala akong masyadong gatas noon dahil first time mama ko. Hindi ko alam na may mga gamot na pwedeng inumin. Parang malunggay-malunggay lang kinakain ko noon. Hindi pala enough yun. Pwede palang kapag super konti, may mga medicines na iti-take. Tapos meron pang mga ibang drinks na pwede i-take. And a lot more ngayon. At pwede rin magpa-massage para mas maging maganda yung flow nung gatas natin. Pero with Lexi, medyo mas matagal, 8 months. Nag-stop ako kay Lexi sa pagpapadede dahil na-mastitis ako and super sakit na talaga, naawa sa akin yung asawa ko. So sabi niya, okay, stop na yan. At hindi breastfeeding yung kay Lexi. Para ang nangyari, ipapump ko siya, store ko sa refrigerator, tas sa kanila ipapadede. Kasi nga, working din ako noon after agad na mga anak kay Lexi. So okay na rin sa akin yung 8 months, at least mas matagal, diba? Kaysa sa 1 month ni Sab. So let's see ngayong taon kung gaano katagal yung magiging pagpapadede natin. Eto, meron na rin tayo dito baby wipes. Ang brand na ginagamit ko kay Lexi ay Sherab. This one is super nice, super affordable. Lately ko lang siya na-discover. Scented yung ginagamit ko, pero kung ayaw nyo ng scented mga moms, merong unscented. Yung unscented ay in blue pack. Alam nyo, sa sobrang addict ko dito sa wipes na to. Pati ako, ito na rin yung ginagamit ko sometimes pagka nagtatanggal ng makeup. So, ayan o, naka-promo pack. Parang around 200 pesos lang to. Merong 2 malaki, tas may isang maliit na wipes na kasama na. Ayan, may freebies siya. So, hanapin nyo sa mga groceries and supermarkets. Sherab. Yun daw ang basa dyan. And then, I have a box like this. Na ginamit pa to ni Lexi, guys. Would you believe? Nakakatuwa. Slowly nagmamana na yata ako sa nanay ko sa pag-keep nitong mga ganito. Pero actually, ang nagtago nito ay si Sarah. Dahil, even after giving birth, nilalagyan pa rin namin to ng mga gamit ni Lexi hanggang ngayon. Pero sabi niya, uy, pwede nang gamitin to ni Baby Dragon. So, yan, natabi ni Sarah. Nandito siya ngayon, maayos pa siya. At may mga laman siya sa loob. May cotton, diaper spray from Tiny Buds. Hindi namin to ginamit or nagamit before kasi wala pang ganito nung panahon ni Lexi. Or baka meron na. Hindi ko lang alam. Pero ngayon tatry natin to. Mas madali daw magpalit ng diaper kapag gamit to. Especially if pupu yung nangyari kay baby. Tapos, rice baby powder. Ayan. Teka. Ayan. Still from Tiny Buds. Ito yung sinabi talaga ng friend ko na kailangan ko daw. Na wala pa naman ito nung mga panahon na nagbuntis tayo kay Lexi. Dry cotton wipes. Acete Manzanilla from Rhea Generics, mga B. Pero kung anong brand ba nang gusto nyo, pero ito ang pinakamura at pinaka-effective para sa kabag ng mga anak ko, especially kay Lexi na kabagin. So, nagdala na rin ako. Though, hindi ito masyadong in-encourage ng doctors, pero kasi nasanay ako dahil ito yung turo ni mama pagka daw kinakabag, lagyan ng manzanilla. And napapansin ko, it really helps. So, yan. And then, petroleum jelly. Uy! Nalaglag. Nandito. Ayan. Ayan. Petroleum jelly, guys. Just in case, di ba? Kasi, before, nung wala pa ng mga diaper changing spray, ito talaga yung ginagamit. After palitan, nilalagyan ng petroleum jelly. Tapos, nagdala rin tayo ng cotton buds. Of course, meron tayo ditong alcohol. And then, this one. Super tagal na rin ito. Sobrang tagal na nito, gamit pa to ni Lexi. Yung lalagyan lang yung ginamit namin. Open mo nga to, B. Si Sarah na pinag-open ko. Kasi actually maayos na siya. Pero sabi ko, papakita ko sa inyo yung ano ko, yung diaper, I mean yung hospital bag. Ito yung mga pinadala sa ating spray ni Tiny Buds Baby. Sleepy Time,
for the tummies, mga kung ano-anong mga spray. Stuffy nose, for hiccup, for the rashes, very important. Sunflower, natural baby oil. Nanay ko super magamit ng baby oil, especially bago paliguan si baby. Dapat nirarub daw ng baby oil. And for the hair ni baby. So, yun siya. But the lalagyan is from way back before pa nung super baby pa si Lexi. I think we're done now with the baby things. Kita nyo? Diba? Mas ano na ngayon? Mas konti na yung dinala ko mga B. Promise, panoorin nyo yung dati kong vlog. Apakadami, day. Hindi ko rin alam ba't ganun kadami. Siguro dahil 15 si Sab at 4 si Lexi, ang layo ng agwat. Parang na-excite kami masyado ni Mike na, uy, baby! Ngayon, hindi ko sasabihin hindi kami na-excite. Pero alam na namin kung ano yung magagamit at hindi magagamit. So parang pag nagka-baby ka, tas sobrang yung kasunod, magkalapit lang, hindi ka na masyado mapang-hoard na mga bagay na hindi naman talaga kailangan ng mga anak natin. So for mommies naman, for mommy naman tayo. Ano-ano yung mga dinala ko for me? Siyempre, binder is very important. Gusto natin bumalik agad ang ating katawan in shape. So, better use binder. This binder is from Mama Way. By the way, the one I'm using now, the bra, is also from Mama Way. So love it. Super comfortable. And then, going home clothes ni Mommy. Nagdala rin ako ng mga pantulog, puro pambahay. Para habang nasa hospital ako, yun ang isusuot ko. Though, pwedeng ang suotin mo naman is yung parang lab gown or hospital gown na meron sila doon. Pero ako gusto ko kasi super comfy, so nagdadala ako ng pantulog ko. And then, ito very important din. Nag-hoard din tayo ng malala nito dahil overnight protect from Sisters naman. Meron silang ganito, menstrual pants na specific para sa mga after mga anak, kasi kung normal ka nag-deliver, dumudugo talaga siya, sis, doon, 'di ba? Diyan sa baba. So hindi siya kaya ng normal na pads, kaya merong mga ganito na overnight protect. Menstrual pants. Ayun nga, pang after mga anak at para naman sa mga on your heavy days. Kung gusto nyo na gumamit at di matagusan ang inyong mga kama, pwede rin to. So I got so many. Pero yung isang pack is 2 piraso yung laman. So, di naman ako nag-hoard ng marami, but I'm going to bring siguro mga 3 or 4 para lang sure. And then, just to be safe, magdadala na, kung super grabe talaga yung bleeding, meron ding adult diaper. Pero di ko dadalhin lahat to. Kukuha lang siguro ako ng 2 or 3 piraso din. Grand adult diaper naman, yung brand na napili ko. Kasi mura, tsaka maganda rin siya. Uy, for baby pala. Siyempre magdadala tayo ng diaper. Importante to. Oo. So, Twins Lampain gamit ni Lexi. If you guys are always watching my TikTok videos, ayan, hindi ito yung first time na maririnig yung si Twins Lampain because we are really a fan. Bukod sa mura, never na-rashes si Lexi. So, try nyo to mga moms. As in, mura lang. Malaloka kayo sa price, day. Sasabihin nyo, bakit ako pumipili dun sa mahal na diaper? Pwede namang mura pero di kalidad. Hanapin nyo Twins Lampain. And then, syempre ang ating toiletries, sa aming dalawa na to ng asawa ko. Ayan, toiletries namin. At hindi ko makakalimutan syempre ang aking makeup kit. Ayan na nga, nagpa-lashes na tayo mga siso. Oh, makita ko sa inyo. Oh, yung lashes ko kumakaway kahit hanggang kabilang kanto kita nyo ang lashes ko. Kasi nga, dapat pretty tayo sa pictures. Dahil nung kay Lexi paglabas, haggard na haggard ako. As in parang, ay, anong pinagdaanan mo? Pwede namang pretty ka pagkapanganak mo. So, nagpa-lashes tayo. Thank you so much, Strokes. And yan, nagdala tayo ng makeup kit na very, very light lang. Parang ganito lang din naman yung look na gusto ko ma-achieve after mga anak. Yung parang, pagka nag-smile ka, ganyan. Di ba yung parang, paghawak mo na yung baby mo, ganyan, hawak mo yung baby mong ganito, nandyan siya sa gilid mo, di ba? Kunwari ito yung baby. Ganyan. Tapos parang, yung pretty ka ng very light. Kahit dising pretty ni Ann Curtis, pero yung hindi ka masyadong haggard, ganun. Ang di ko na lang nagagawa is magpa-wax. So, baka on Monday yan or in the coming days. Kasi, inaahit din nila eh. So, ako, parang natuto na ako during my first pregnancy kay Sab. Naalala ko, inahitan talaga nila ako. So, sabi ko kay Lexi sa susunod, magpapawax na ako para hindi na sila mahaggard dun sa pag-ahit sa akin. Para malinis na talaga siya down there. So, yon. That's it. Oh, by the way, don't forget to bring towel. Ayan. Nasabi ko na lahat, no? Hindi kalimutan magdala ng towel. Kasi hindi naman kayo sa hotel pupunta. Wala pong towel sa ospital.
There you go. That's my hospital bag. Gusto nyo yung nakatayo na tayo. Hindi, papakita ko lang sa inyo yung outfit ko because I so love it. Once again, my bra is from Mama Way. And then this coordinates. Atras pa ako para makita nyo. Ayan, pants lang siya. Is from Black Chili. They're on Shopee. Super ganda. Sobrang sarap ng tela. And even after giving birth, pwede pa siyang isuot, mga moms. Ayan, ready na yung ating hospital bag. Oh, Sarah, isara mo na yan. Ang mahiwagang bag. By the way, yung bag ni Mike ay hiwalay sa akin. Ayan. So, ready na. Sinasara na siya ni Sarah. Ilalagay na namin to sa sasakyan. Actually, binuksan ko nga lang yan para sa inyo. So, ilagay na yan sa loob. Oh, Lexi wants Yakult. Oh, are you excited for Baby Dragon? Yung ano, love? Yung hospital bag. So, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, kaya that quick vlog lang kasi we're going to UP to walk and to run with my baby. We're gonna walk and run? Excited to walk and run? Yeah. With mommy? Yeah. Very good. Before we end this vlog, I almost forgot. Di ko na napakita sa inyo kasi nga matagal na naming naayos yun. Nasa isa sa mga suksukan ng maleta namin yung mga documents na kailangan sa ospital. So, marriage contract namin ni Mike, yung for PhilHealth and other baby documents, lahat ng mga yon nandun na rin sa loob ng maleta. So, ayun, do let me know in the comment section kung same ba tayo, ganito rin ba ang eksena mo for your hospital bag or mas konti or mas madami. Ito namang pag-share ko is, you know, this is my own opinion. Kanya-kanyang preference pa rin tayo kung ano sa tingin nyo ang mga dapat ninyong dalhin sa ospital. So, ayan. Thank you so much guys for watching this video. Until next time, see you in my next vlog. Bye-bye! Mwah!